Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, maaari nagtatanong kayo bakit until now, hindi pa rin kayo invited sa content monetization or hindi pa rin kayo nagkakaroon ng invitation or ng notification sa inyong professional dashboard. Well, alam naman natin, this coming August 31, magkakaroon na po ng unified monetization tools. Pinag-isa na po yung individual tools, yung short video, long form video, and then performance bonus. Dito naman guys, bakit nga ba hindi tayo ma-invite? Or bakit kahit meron tayong followers, meron tayong minute of views, no, na-qualify naman tayo, wala tayong violation, is hindi pa rin tayo nagkakaroon ng invitation. So, ito yung ginawa ko guys na guide. Pwede nyo i-consider, no, para maiwasan nyo yung mga mistakes na ginagawa ng karaniwan. Kaya until now, hindi pa rin sila nagkakaroon ng invitation. At gumawa rin ako guys ng tips para naman tayo is invite ng mas mabilis. So, ito yung title natin, Why You're Not Getting Invited to Facebook Content Monetization Beta this year 2025. Pwede natin guys maayos itong ating mga pagkakamali at maboost yung chance natin na ma-invite dito sa monetization tools. So, sabi dito, Meta Content Monetization Beta 2025 is a new initiative that gives small and mid-sized creator to access to real bonuses, ads, performance payout. So, hindi lang po yung nakabase kung kayo po ay matagal na or nag-i-start na dito kay Facebook. So, lahat po tayo ay pwede magkaroon ng invitation. So, ano nga ba yung mga reason kung bakit hindi tayo nakaka-receive ng invitation? Sabi pa rin dito ni Facebook, without needing 10,000 followers and 600,000 minute watch time. So, hindi na natin kailangan i-aim or i-goal yung 10,000 followers bago tayo magkaroon ng monetization or magkaroon ng ads yung mga video natin. Dito yan in-announce sa official Meta, Streamline Monetization. Pwede nyo po yung i-check, no? So, i-click nyo lang yung link na yan. Ilalagay ko dyan sa description. So, ito yung details, no? Para ba tayo mapabilang sa content monetization. So, ito yung isang invitation na sample or halimbawa kung kayo ay eligible na. So, ilalagay ko yung mga links dyan sa description para ma-check nyo. But many creators are missing out. So, ito yung nakakalimutan. Here's how to get in and what mistakes might be holding you back. So, lahat naman tayo guys, lalo-lalo na kung newbie, meron tayong mga hindi napapansin or meron tayong nakakaligtaan na ito pala is bawal. So, mali pala yung ginagawa natin sa pag-upload. Ano nga ba yung mga policy na dapat natin sundin? So, mag-focus muna tayo dito paano tayo may invite na mas mabilis dito sa monetization tools. Ito yung pinaka-basic na dapat natin matutunan. Si Meta, mas pabor po siya sa masisipag na creators kung kaya po natin mag-post ng 3 to 5 video per weeks. Ako kasi guys, nung nag-start ako dito way back 2020, nakapokus ako sa topic muna. So ano ba yung topic na nag-dive in ako doon sa pag-share na experience dito nga sa Facebook. Paano ba tayo kumita? Yung mga value na pwede nating ibigay sa viewers natin. So, dun sa topic na yun guys, nag-slice ako ng mga subtopic at yun yung kinontent ko. So, ginawa ko is consistent, no? Ginagawa ko 3 times per day or maybe 5 kung talagang meron pa akong oras that day. So, imagine kung itutuloy niyo yan 2 times post video per day, so possible meron kang 60 video per month. So, ano ba yung chance no? Mas malaki yung chance na kayo ay magkaroon ng mas maraming watch time or follower that time. Kasi nga, masipag tayo at consistent yung pagpo-post natin. So, nag-focus din ako guys sa quality and giving value. Unang-una yun, ano nga ba yung mabibigay natin sa viewers? Kung ano man yung topic na pinursu nyo. Kung ito man ay informative, educational, entertaining, at marami pang iba. So, mag-focus kayo muna sa topic and then sa topic i-subdivide nyo or per category kayo magsimula. Meron kasi nagsisimula personal vlog kaagad. But again guys, no, pwede naman yon. But kung hindi pa tayo ganong kasikat, wala namang susubaybay sa atin.
So, alam niyo naman 'yan, lalong-lalo na kung newbie tayo, wala namang 'di ba, magpa-follow sa'tin kung hindi tayo kilala. Pero kung nakapag-build na kayo ng credential niyo as a creator or nakapag-build kayo ng, community sa mga ginagawa niyo na content, possible yung mga next coming upload niyo, susubaybayan na nila 'yan. Katulad din po ng mga ginagawa natin dito sa YouTube. So, unang-una gusto ko po kayong i-shoutout lahat. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At ano na tayo, road to 200,000 subscriber. Na nagsimula lang tayo guys sa 1 subscriber, naging 10 subscriber, naging 10,000, naging 100,000. And guys, magiging 200,000 na tayo. So, hindi ko maisip na, 'di ba, ma-achieve natin itong milestone na ito. Dahil po yun sa inyong lahat. Okay? So, sipagan lang natin. Post consistent. Kung kaya nyo na mag-upload ng 2 or 3 or even 5 video per weeks. Okay, number 2. Paano nga ba tayo mas mai-invite? Create reels with high retention. Ano po ba yung retention? Yung retention, ito po yung pag-retain or pagtambay ng viewers sa inyong mga content. So, paano tayo magkakaroon ng mas mataas na retention rate? Sabi dito kay Facebook, no, nung nagbasa ako ng mga article, mas pabor si Facebook kung yung retention rate natin is between 70 to 80%. Ibig sabihin, kung meron kang 1-minute video or meron kang 60-second video upload, dapat at least 40 or 50 seconds mag-retain sila or panoorin nila. Kahit hindi nila matapos, basta 80% yung retention nila or pagtambay nila sa video mo, mas mataas yung chance po na yan na ibibigay po yan ni Facebook sa wider audience na gusto yung mga topic na pinoprovide nyo. Paano natin nasabi na binibigay ni Facebook yan sa mga viewers, sa mga tao na yan yung gustong panoorin? Dahil nga po gumagamit na po si Facebook ng artificial intelligence, pansin po natin kung kayo po ay mahilig sa kotse or sa mga luxury items or good, kung ano yung madalas nyong nakikita, yun na yung susunod sa mga for your page, sa next swipe nyo, yun na yung mag-a-appear. Kung entertaining, informative, educational, pansin nyo, yun na yung nasa algorithm nyo. So, ganun katindi algorithm ngayon. Kaya I suggest, mag-focus kayo dito. Ito, gumamit kayo ng hooks. Ano po ba yung hooks? Ito po yung parang sa isda, yung panghuli ng isda. So, gamitan nyo po yung strategy na yan para tumaas yung retention rate nyo. Yung 3-second video hook is very powerful. For example, yung mga interesting intro, interesting thumbnail, no? Yung mga ganyan. Para magkaroon sila ng curiosity, tapusin, or mag-stay sila sa video content nyo. Captions. Yung captions, yung titles, pwede rin yan guys yung, tawag dito, yung description, very compelling, no? Hindi siya dapat, tawag dito, clickbait, dapat compelling. So magkaiba yon. Lagyan nyo rin guys ng trending sounds. Yung mga trending sound, usually, alam nyo naman, yung mga trending sound is sikat. At kapag sumikat na yan, possible magkakaroon yan ng tawag dito, authority na bawal yung gamitin sa commercial use. So I suggest, instead na gumamit kayo ng mga sikat na kanta na pwede kayong magkaroon ng copyright violation, maglagay na lang kayo ng mga upbeat sound, yung mga inspirational sound na walang copyright. Sobrang dami po ng available na ngayon, na available ng mga sa sound collection sa Facebook or even dito sa YouTube, na meron na mga free na music na pwede nyong ilagay dyan sa video nyo as background music. So, pwede kayo guys pumunta sa Creator Studio, sa Facebook, or even sa YouTube kung kayo dyan ay nagko-content. I suggest, i-download nyo and then maglagay kayo ng description na free to use yung audio na yon at walang copyright violation or content. Okay? Sabi dito, kapag mas maganda yung sound quality, yung caption, or nakuha nyo yung 3-second hook ng inyong video, possible, yung mga viewers nyo is mas matagal yung kanilang pagstay dyan. So, tataas yung retention.
So, itong article na to is Tips for Creator Real Success. So, pwede ko ding ilagay yung link dyan para basahin nyo. Okay? So, number 3, ito very important din po na dapat iwasan natin yung mga violation. So, ano nga ba yung mga violation na karaniwan experience din natin dito? Pinaka-popular na violation, yan, yung copyright, yung community guidelines, di ba? So, marami po yan, or limited originality of content. Alam naman natin kapag mayroong mga trending topics about showbiz, about mga trending news, no? Pilit natin guys gustong gawa ng content and hindi natin nalalagyan ng meaningful enhancement, added value doon sa content kaya nagkakaroon siya ng copyright or limited originality of content. Kung kayo po ay video review, commentary, I suggest yung mismong boses nyo yung gamitin nyo or kayo po mismo yung nasa may video, gamitan nyo po ng mga B-rolls effect, ng mga transition, no? And yung mga effects na pwede talagang mas magkaroon ng added value or na-enhance mismo yung content. At syempre, magkaroon din kayo ng disclaimer, no? Yung video na yun na kukunin nyo is ipaalam nyo muna bago nyo gamitin. Hindi lang naman videos. Pwede rin pong magkaroon ng copyright kapag po yung mga brand, yung mga names ay nakikita sa video nyo. Yung mga quotes, yung mga kanta, kahit po nasa birthday party kayo, basta po may kumakanta dyan sa likod at na-detect yan po ay sikat na kanta, possible, subject pa rin sa copyright yan. So, I suggest, para po maging aware kayo sa mga possible na malabag nyo dito, dapat aware tayo dito sa dalawa na to. Actually, marami yan, pero I suggest basahin nyo po yan. Yung content monetization policy, partner monetization policy, and then yung communities standard policy. So, nandito po yan, under po yan ng monetization eligibility status, partner monetization policy. Kung yung mga content nyo ay pasado or hindi siya makakasama sa wider audience. Okay. Number 4 naman, para po tayo mas mabilis ma-invite, kailangan natin mag-focus sa niche page. So, pasensya na kayo guys, no? Before kasi nag-start tayo dito, is pwede naman talaga personal account ma-monetize. Pero ngayon naman is talagang nababago yung algorithm, nababago po yung platform. So, I suggest kung mag-i-start kayo, wag nyo na akong gayahin kasi nag-start ako sa personal account, which is may limited feature siya na hindi mo makikita, madedetect yung mga posted video mo na merong violation or limited content originality. Using page, no, mas marami kayong tools na magagamit via Meta Business Suite or Facebook Creator Studio. So, I suggest, kung mag-start kayo ngayon, page na po yung simulan nyo. Huwag nyo na akong gayahin. Dati na-suggest ko yan na pwede kayo sa personal account magsimula. Pwede naman yan until now. Pero kung magsisimula kayo dahil newbie lang kayo or bago pa lang kayo dito, I suggest page na po. Okay? So, para po separate yung personal post nyo dun sa page. Kung meron kayo kasing mga topic or niche, pwede kasi sample, page about sa luxury, goods, or ano pa ba, mga reviews, pwede nyo i-name doon. So, mas okay yun. Mas suggested na ngayon yung page. Sabi dito, stick to one content themes so Meta knows who to recommend your content to. So, sabi nga, di ba, mas okay ngayon kung magpo-focus tayo sa mga niches or topics. So, yun po. Kung more on personal kayo na page, pwede naman yun. Wala namang problema. Pero I suggest, pag-aralan nyo pa rin kung ano nga ba yung mabibigay nyo na value or kung ano yung gusto nyo i-share sa audience nyo, and then mag-create na lang kayo ng topics doon. 'Di ba? So, pwedeng parenting or yung mga tawag dito, motivational. Pwede yun, guys. So, it's up to you, guys. Wala namang pipigil sa inyo. Pero, ang sinasuggest lang naman natin as nagkaroon ng content experience dito, mas okay po kung meron kayong topic or niche na sisimulan.
Under po yan ng Meta Creator Hub. Again, ilalagay ko din yung link dyan para magkaroon kayo ng idea. And number 5, last tip para naman tayo magkaroon ng mas mabilis na invitation dito sa content monetization. Use Creator Studio or Business Tools. Ito nga yung Business Suite. Scheduling posts. Pwede kayo guys mag-create sample ngayong araw. Pwede ko mag-create or mag-upload ng 5 videos na magpo-post siya automatically kung isa-set ko siya. So sample, mamaya mapopost po siya ng 6 p.m. and then bukas ulit 6 p.m. and then sa susunod na araw 6 p.m. ulit and then sa susunod 6 p.m. So kahit nasa bakasyon kayo guys, kung kayo po ay masipag naman mag-upload, everyday automatic mapopost po yan sa page nyo. So pwede kayo guys mag-scheduling post. Pag-aralan nyo yan, very useful din yan. Meron din tayong tinatawag na tracking analytics or yung data or insight. Wherein ito yung pinaka makakatulong sa atin para magabayan tayo sa mga susunod na upload. Sino nga ba yung pinakamarami nanood, saang countries, ano yung age, ano yung demographics. So magagamit nyo yan. Very useful yan. Yung insight. Use Meta Tools to help signal creator reliability. So, totoo po yan. Ito yung isa sa tools na makakatulong sa inyo. Under po yan ng Creator Studio Dashboard. So, pwede nyo yung i-check. Okay. Guys, kung nakaabot kayo dito sa ating last tip kung paano tayo mas may invite at bago tayo mag-proceed sa mga common mistake kung bakit ba tayo hindi na-invite or matagal ma-invite. Don't forget, i-subscribe nyo na po itong YouTube channel natin and i-click nyo yung bell icon dyan at mag-comment kayo kung saan part na kayo mas nalinawan. Okay? Ito naman yung common mistakes na nabablock yung ating invitation. Okay. Nagawa ko din to, kaya sinasuggest ko sa inyo, huwag nyo na po akong gagayahin. Kasi ito na po yung mga pagkakamali ko before. Number 1, kumukuha po ako ng mga video from TikTok, especially yung mga trending, tapos ipopost ko sa Facebook. Actually, hindi lang naman sa TikTok. Pwede magkaroon ng reposted content. Pwede rin sa Pinterest, kung kumukuha ka dyan ng content. Pwede rin guys sa YouTube, short. Pwede yon. Sabi dito, recycle content, especially with TikTok logo, ayan, reduce your ranking and credibility. So, totoo po yun. Nababuhasan po yan ng visibility yung mga content nyo sa mga susunod na upload nyo. At the same time, magkakaroon po yan ng copyright. Diba? Magkakaroon din ng violation. Under po yan ng Meta Video Quality Guidelines. Again, ilalagay ko din po yung link dyan para po mag-guide din po tayo. Number 2, using a personal profile instead of creator page. Ito po yung ginawa ko. Until up to day, ito pa rin naman yung ginagawa ko na pagpo-post ng mga video ko, yung pa rin personal account ko. Kasi nakapag-start na ako doon at meron na tayong over 500,000 followers doon na suspended po until now. Kaya po, hindi nyo ako makita ngayon sa Facebook. But, don't worry. Ganun naman talaga. Hindi naman natin alam kung bakit tayo na-suspend. Possible may glitch or merong upgrade sa security si Facebook. So, kung kayo po ay gagamit ng profile, pag-isipan nyo po munang maigi. Or kung naguguluhan kayo, mag-start na kayo sa new page. Katulad po nung nabanggit ko kanina. Yan po yung isa sa siguro mistake ko din kasi nga nahalo yung personal post ko sa mga content ko, which is talaga dapat separate eh. Hindi dapat natin ihalo yung personal post mo dun sa content mo. Kaya ayun, medyo gulo-gulo, rumble-rumble. Hindi alam ni algorithm kung sino nga ba yung bibigyan niya ng video mo. 'Di ba? So, yun po yung tip number 2 natin. Sana, again guys, i-consider nyo din na kung kayo is nakagawa na ng content gamit yung personal, pwede nyo i-consider naman gumawa pa rin kayo ng bagong page. Ito naman yan kung paano natin ma-set up yung page. Ilalagay ko po yung link dyan sa may description. Number 3, ito din, ini-ignore natin yung policy warning or yung status of notification. So, check your monetization tab. Madalas, dapat natin itong i-check yung ating
profile status. Kung kayo po ay merong mobile po na hawak ngayon, punta kayo sa inyong Facebook page or profile or page. Click nyo po yung tatlong bilog dyan sa may gilid. Tapos, makikita nyo po dyan yung profile status. So, monetization, eligibility, checker. Ayan. So, pwede natin yun guys i-check para magkaroon kayo ng idea. Ayan. So, punta kayo dito sa inyo Meta Business Suite, monetization tab, click status section. Diyan nyo din makikita yung policy issue. Okay? Kung kayo po ay may nalabag or na-violate na policy. Okay? Palagi nyo i-check para kung meron man tayong nalabag, pwede natin ma-appeal agad as soon as possible or pwede nating ma-dispute as soon as possible. Diba? Number 4, inconsistent, 'di ba? Or low quality post. Nako, dapat po talaga maging consistent po tayo katulad ng nabanggit po natin kanina. Mas pabor po si Facebook sa masisipag mag-post. At si Facebook, no, medyo natitrigger yan kung maglalagay tayo ng mga TikTok link or YouTube link diyan. Siguro yan din dahilan ko ba't nasuspend ako. Ayaw na ayaw ni Facebook paalisin yung viewers sa kanyang platform. Gusto niya i-retain yung mga viewers sa kanyang platform. Ayaw na niyang papuntahin sa TikTok, ayaw na niyang papuntahin sa Facebook or sa YouTube. Ganon. Kaya mag-ingat kayo sa paglalagay ng mga links ng mga other social media platform. So, low effort content. Alam niyo na yan, yung mga low content. May labo, yung audio, hindi siya medyo crisp or quality. Yung video, hindi siya quality. Yung lightning, di ba? Pwede yung mag-subject to poor retention and won't attract meta attention. So, possible, pag bumaba yung inyong views, it will affect your whole performance ng page or profile nyo. Okay. Nakuha naman natin yung article na yan dito sa Meta Content Creator Resources. Ilalagay ko ulit yung link dyan. Number 5 naman, using bait or misleading title. Ito naman yung mga talagang nagawa ko din. Gumamit tayo ng mga misleading or yung mga clickbait na title. Pero hindi match yung video natin sa title. So, nagkakaroon po yun ng clickbait or naglalagay din tayo ng mga spammy link or fake engagement tactic will get your content suppressed or even flagged. So, mag-ingat po tayo sa mga fake links, fake engagement tactic. Yan po yung mga, alam nyo na, hindi naman masamang mag-follow to follow. But again, kapag naabuso nyo na po yan, pwede po tayo talaga ma-flag. Tawag dito, engage to engage, watch to watch. Yung iba pa guys is bumibili pa talaga ng mga followers or even fake views or followers para po dumami. Hindi po yan papasa sa monetizations. Kaya ngayon pa lang, instead na magsayang po kayo ng pera, ng oras sa pagbili po ng mga fake followers or views, mag-focus po kayo sa quality. Mag-hire na lang po kayo ng editor kung hindi po kayo sanay mag-edit. Mag-hire na lang po kayo ng social media manager kung hindi nyo po kayang ayusin yung inyong page or yung inyong brand. So, yan po. Pwede po kayo guys mag-hire at pwede po nyo akong i-hire. Joke. Pwede nyo po akong i-hire. Ayan. So, Facebook Community Standard. So, napaka-importante. Dapat pasado yung mga content natin. Kasi nga, kapag nagkaroon tayo ng mga violation, restriction, hindi na tayo mamomonetize. Or even, matagal na tayong mamomonetize. Okay? So, again, pwede nyo i-audit yung page nyo ngayon. I-check nyo kung yan ba ay may policy violating content. Mag-focus din kayo sa Reels, sa short video muna. Huwag muna sa long form video. Sa short form video muna. Gumamit kayo guys ng meta tools and stay consistent. Yan po yung isa sa makukuha po nating lahat dito sa video na to. Consistency is the key pa rin. Kahit po hindi pa kayo invited, huwag kayong mawala ng pag-asa, mag-upload pa rin kayo. At sumunod pa rin tayo sa mga policy. Stay consistent. Kahit sabihin nyo, ayoko na mag-upload kasi nga si Facebook, kahit wala naman akong violation, di pa rin ako invited. Gagawa na lang ako ng mga viral content na kukunin ko na lang sa mga social media platform at i-upload ko na lang. So, kailangan din natin maging consistent, hindi lang sa pag-upload. Kailangan din natin maging consistent sa pagsunod sa mga policy ni Facebook.
So, yun lang. I suggest, guys, marami kayong natutunan and hoping ako lahat kayo is ma-invite dito sa pinakabagong monetization. This coming August 31, guys, lahat po ng mga creator ay mai-invite po or magkakaroon ng transition into one uniform na tools. Ito ngayong content monetization beta. Kaya sana nalinawan kayo at kung nakatulong itong video na to, please consider pa-like, pa-share, and pa-comment naman dyan kung mayroon kayo natutunan or pa-heart naman itong video natin na to. And guys, road to 200,000 subscriber na po tayo at maraming salamat. Una po sa lahat na in advance nagpapasalamat ako. Kundi dahil sa inyo, hindi natin ito marireceive tong milestone na to. Maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa